Magandang gabi sa bawat isa. Welcome po sa mga baguhan ngayon lang nakasama. Welcome din ang mga medyo bago pa. At siyempre welcome ang mga sobrang luma na. Maraming matatagal dito. Mga maabot na ng taon. Hindi ko alam kung meron dito mga mula yata nung naunawaan nila ang new COVID ay kasama ko na sila. Kaya sobrang tagal na noon bago pa yata mag-pandemya yon. Yan, sa Bible School na face-to-face. Anyway, ngayong gabi ay nasa third meeting na tayo, third topic na tayo sa ating serye na tinatalakay at ito ang pag-uugali o karakter na dala ng mga utos ng Panginoon Kristo. Katulad ng nasabi ko sa mga nakaraan, ay nababanggit ko naman itong mga karakter kapag ako'y nagtuturo ng mga utos ng Panginoon Kristo pero hindi ko talaga binibigyan ito ng diin. Meron na po akong aklat na nagawa nito noon pa, kaya lang hindi ko na ito pina-publish. Ngayon ay ginagamit po ito sa mga ilang pagtuturo at nakikita naman natin ang halaga nito sa koneksyon sa ating goal na Christ-likeness. Ulitin ko lang po na ang layunin ng ating pagiging Kristiyano is to form us into Christ-likeness. Maibalik yung wangis na nawala dahil sa pagpasok ng kasalanan. Nawa kung kayo po naman ay wala pang training doon sa mga utos ng Panginoon Kristo, yung mga nagdala sa inyo rito, makiusap po kayo na kayo ay kanilang turuan. Napakahalaga po kasi noon sapagkat yun ang curriculum ng Great Commission. Ang Great Commission is to make believers disciple. Gawing alagad ang mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 and 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you." So yan po ang huling tagubilin ng Panginoon sa mga alagad niya, yung mga apostoles na gumawa ng mga alagad at of course naipasa po ito sa atin sa ating kapanahunan. Lagi niyong naririnig ang katotohanan na hindi po tayo inutusan ng Panginoon na gumawa ng maraming member ng church. Ang goal ng pagdaragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia ay upang gawing alagad ang mga mananampalataya. So kung kayo po ay may pagkakataon, may panahon, hingin ninyo sa mga nagdala sa inyo rito o kaya sa mga pastor ninyo kung kayo po ay may program tungkol sa discipleship na turuan kayo. At nandyan po yung ating pinaka-guide na libro, nandyan din po ang mga videos, panonoorin niyan lang po ito, kayo ay magtatanong sa kanila, kayo ay magbibigay ng inyong mga insights, ng inyong mga kaunawaan sa mga videos na yon. Ngayon, kung gusto niyo mag-aaral sa sarili nyo, katulad ng ginagawa ng mga iba, humihingi sila sa akin ng kopya ng libro, okay, bumibili sila, at pagkatapos ay ginagamit nila ito sa kanilang pagtuturo. Maraming ganon. Naniniwala ko, ang daming nagtuturo ng mga batas ni Kristo, pero ang problema diyan ay kapag dinadala lang nila sa ibang layunin. Gusto lang nila na dumaan sila sa mga 70 utos ng Panginoon Kristo. Maalala ko na meron pang nag-invite sa akin na puntahan ko daw yung kaniyang grupo na napagtapos niya ng 70 utos. Pero iniisip ko ay kahit kailan hindi naman niya ako inimbitahan man lamang na pinagsalita nung panahon na siya nagte-training. Gusto lang niya nakilalanin ko na yung training na ginawa niya sa 70 utos ay bigyan ko sila ng certificate. Hindi po ako nagbigay ng certificate kasi hindi ko po alam kung anong mga ginawa nila sa mga batas ng Panginoon Kristo sa panahon na sila ay nagtuturo. So punta tayo dito sa ating pag-uusap. Sa nakaraan, ang ating napag-usapan ay tungkol sa purposefulness. Nais kong sabihin sa inyo itong katotohanan ito, mga kapatid. In trying to live the commands of Christ, divine characters emerges. Lumalabas ang mga makalangit na pag-uugali. At ito yung Christ-likeness. Nababanggit ko sa nakaraan
na maraming mga pag-uugali. Nabasa ko na merong about 300 characters, mga pag-uugali ng tao. Positive and negative marahil yon. Pero mas maganda talaga yung kilala mo ang Panginoon at doon ka nabibuild sa kanyang mga pag-uugali, mga gawa at mga attitude, ganoon din ang kanyang motives kung dapat mong makita. Though we put effort in building character, it should not be for our own reputation, but only in obedience sa nais ng Diyos sa atin, into Christ-likeness. More characters are acted, not being taught or said. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Ang mga karakter na ito ay dapat na isasagawa natin kaysa ito ay sinasabi natin. It's building ourselves when we talk about characters pero hindi po natin isinasagawa itong mga ito. Sa atin po nakaraan, ang second character na pinag-usapan natin is purposefulness. Nakita nyo kung gaano kahalaga na matuklasan natin ang ating layunin sa buhay. Sinabi ko sa nakaraan na ang dami kong napakinggan na nagturo ng mga pag-uugaling yon. Purposeful o purpose, the purpose of your life. Doon lang kay Rick Warren ay gumawa pa ito ng libro. At marami naman mga kapatid na kung titingnan ninyo kahit ngayon pwede kong banggitin sa inyo ang mga talata na pinibigyan ng halaga ang pagkaalam sa layunin. Pero lahat ng mga narinig ko tungkol sa layunin yon ay pawang pahapyaw lamang. Halimbawa, the purpose of our life is to glorify God. And then the purpose of our life as His creation is to give Him glory. Isaiah 43:7. And then sa Colossians, whatever you do it all for the glory of God. And then doon sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Bagamat sinasabi nila that you must have to discover your purpose, ay nakita ko na yun lang sila, yung mabuhay sila para sa salita ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit siya lumlang ng tao? Yun ay napakahalaga. At sinabi ko sa inyo sa na the reason why God created human is not to replace the rebel angels in heaven. Naniniwala ako when God created His heavenly where the citizens are angels, ay perfecto ito. Perfect means sapat sa kanyang kagalakan, sa kanyang kaluwalhatian, at karangalan na walang hanggan. Hanggang doon ang Panginoon mga ginawa niyang ito. But when rebellion came through Satan, doon na yung ng Diyos na yun. Yung penyo ng Diyos na yun na magkalakan niya sa walang hanggan ang kanyang kaharian sa langit. And there was a time na kinausap niya ang anak. Kaya makikita natin halimbawa sa Psalm 2:7 na there was a time that the Son emerges, lumabas yung sabi niya, "Today I have become your father, you are my son." Sabi ng ama sa anak. And then doon sa Hebrews 1:5, nabanggit din yon. "You are my son, today I have become your father." So there was a time that the Son of God emerges. He was once a Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He came as a human. Ang layunin ng pagkakaroon ng anak ng Diyos ay para bumarito, tagapagtubos ng kasalanan ng sangkatauhan, but also to model for us a life that is acceptable in heaven. Yun ang modelo natin. So Christ-likeness ang goal natin. Sapagkat napasok tayo ng kasalanan, nasira yung disenyo ng Diyos na kanyang wangis na nasa sa atin. God created man according to His image, according to His likeness. Yun po ang nasira ng kasalanan. And so Christ came in the image of God. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, yung end nun, sa dulo nun, na He is in the image of God. Christ is the exact representation of the Father. Kailangan po ay makilala natin ang Panginoon nang sa gayon ay magaya natin ang kanyang buhay. Sabi ko po rito mga kapatid,
We must be willing to surrender our earthly ambitions when we understand our purpose. It is, or if necessary, in order to pursue our true purpose. Ano ibig sabihin? We have to surrender our earthly ambitions. Nagbigay ako sa inyo ng mga ilang halimbawa sa nakaraan. Ganon din ng mga negatibong halimbawa. Ipinapakita ko sa inyo yung both sides, mga kapatid, that when we do not have the character, yung negatibo ang lalabas sa ating mga buhay. To pursue that purpose is to pursue Christ-likeness. He is God's perfect standard. To be Christ-like is to know Him and to live like Him. Lovingly living His law, the law of Christ. Kung paano tayo makapamuhay, simple lang, to know the law of Christ, yun ang pinapaturo niya, and then isabuhay natin ito, teaching them to obey all that I have commanded you. I believe that is the safest. Ang daming ginagawa ng diablo sa mundong ito na talagang ginugulo niya ang mga plano ng Diyos na ito. Kailangan ay makapag-desisyon tayo na ang tanging pamantayan natin ay ang salita ng Diyos. Yun po, mga kapatid. He has given us His Spirit once we were born again so that we can obey, we can accomplish the law of Christ o maisagawa natin ang mga batas ni Kristo. Yan ay nababanggit sa Ezekiel 36:25 hanggang 27. Yung Espiritu ng Diyos ang tanging kapangyarihan na tutulong sa atin para maisagawa natin ang mga ng Panginoon Kristo na supernatural. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na kailangan yung mag-aral ng mga ito dahil yan ay sinabi ng Panginoon at alam niya kung ano ang halaga na malaman natin ang kanyang mga batas. So, 4 na beses na po akong nakapagpatapos ng the 70 Commands of Jesus Christ mula nung buksan namin itong True Bread Training Institute. 4 na grupo na po yan. Meaning, siya ay equipped naman na siguro na magturo sa inyo. Anyway, sa ating pag-aaral sa karakter na siyang tutok naman ang ating pag-uusap dito, ay nais ko sabihin sa inyo itong sinabi ng Japanese proverb. Japanese proverb. Sabi niya, what's for your thoughts? Your thoughts becomes your words. And your words becomes your actions. Your actions becomes your habits, and your habits becomes your character, and your character, your destiny. Napakaganda po nun. Narinig ko lang po yan, pero hindi ko alam kung talagang ito ay Japanese proverbs. Yun ang claim ng nagsabi nito. Mga kapatid, maging maingat din tayo sa ating mga desisyon sa buhay, mga prioridad. Alalahanin natin na hindi lahat ng dumarating sa ating buhay ay galing sa Diyos. There are a lot of ways na pwedeng ito ay kasangkapanin para tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, sa gabing ito, ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at tayo ay mag-uusap tungkol sa ikatlong batas ni Kristo at ang karakter na dala-dala nito. Alalahanin ninyo na sinusundan ko lang po yung sinabi ni Mateo una sa lahat sa book of Matthew. I am trailing that book for the commands of Christ. At nakita naman natin yung unang sinabi niya sa 4:17, repent, for the kingdom of heaven has come near. So yun po ang doon ay repentance at ang karakter ay humility. Yun ay napakahalaga. Alam natin yun. Nandyan po yung video, mga kapatid. The second one was in Matthew 4:19. Na sinabi niya, come follow me and I will make you fishers of men. Ano ang karakter nun? Yun nga, purposefulness. Kailangan ay maiayos ang layunin ng ating mga buhay. So, tuntunin niyo po yung sinabi ng aklat ng Mateo at makikita niyo ang susunod na makakakitaan natin ng tila ipinag-uutos ng Panginoon sa Mateo 5:11 hanggang 12. Matthew 5:11 to 12. Ano ang sabi doon? Basahin ko po, mga kapatid.
Kung meron kayong mga Biblia o kaya nakikita nyo rito sa ating monitor, yan, sabi niya, "Blessed are you when people insult you, nor persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." Ulitin ko po. "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." So anong nakikita nating tila utos diyan? Ang nakikita ko, mga kapatid, ay rejoice and be glad. Ano ba lang sinabi niya? Nandun yung resulta na dapat na ipag-utos niya na gawin ng mga tagasunod niya. At ang sabi niya ay rejoice and be glad. Isa sa mga nakatakda sa ating buhay bilang mga Kristiyano ay ang banta ng pag-uusig. Alam ba ninyo yun? Na nakalaan ang mga pag-uusig sa buhay natin, paulit-ulit yan sa lahat ng mga sinabi ng Panginoon. Ayon ng mga Kristiyano niya, iniisip nila na katulad sa Israel ay tagumpay ang ibibigay sa kanilang Diyos, na malilipol ang kanilang mga kaaway. Mga kapatid, iba sa New Covenant. Sa New Covenant, mahalin natin ang ating mga kaaway, ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin, at ang sinabi doon nga, gagawin natin panahon ng mga pag-uusig ay rejoice and be glad. Ibig sabihin nun, nag-uusig ka na, ay maghahanda ka pa ng piging. Magpapakain ka, magpapa-ice cream ka, mag-celebrate ka. Sabi niya, sapagkat maki ang inyong gantimpala sa langit. Nangangahulugan, mga kapatid, na marami ay magugulat kapag ka ito ay isinagawa natin ngayon, na tayo ay masaya dahil sa pag-uusig sa atin dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating sariling pamumuhay. Bawal yon. Mangyayari yon, pero ayaw ng Panginoon nun. It should be that the reason we are persecuted is Christ. Yun ang dahilan para tayo ay talagang makapag-saya sa panahon ng pag-uusig. Yun ang sinabi niya, na upang tayo ay magkamit ng malaking timpala pagdating ng araw, ay kailangang marunong tayong tumugon ng rejoice and be glad. So that is sa command, rejoice and be glad. Yan ay sa panahon ng pag-uusig sa ating mga buhay. At ang tanong ay, ikaw ba ay napipersecute na dahil sa Panginoon? Ano naman ang karakter na dala ito? Yan ang katanungan. So ano nga bang pag-uugali ang dinadala ng utos na ito ng Panginoon Kristo? At ang nakikita ko, kapatid, ay pagiging mapagpasalamat. Pagiging mapagpasalamat. Gratefulness. At ang kalaban niyan ay kawalan ng pagpapasalamat. So ang tanong ko ay, ikaw ba ay taong mapagpasalamat? O ikaw ay taong di marunong magpasalamat? Sa wikang Ingles, gratefulness versus ungratefulness. Ungratefulness. Walang pagpapasalamat. Una nating pinag-uusapan dito ay itong mga negatibong karakter para malaman natin, makita natin kung ano naman ang kabaligtaran ng mga pag-uugaling ito. Sapagkat, of course, nang tayo ay unbeliever pa, maaring meron yung mga pagpapasalamat. Narinig natin na may mga ganun din naman nagpapasalamat sila. So alam natin na kasama rito ang ibo natin sa lahat ng bagay. So it's not to garner praise for our name, but we do this, take, first of all, the promise of Christ. For great is your reward in heaven. Kailangan nating alam yon. Otherwise, o kaya ay nandoon pa sa atin yung baligtaran, yung kawalan ng pagpapasalamat. Sabi ko rito, to be able to respond during those adversities, we must possess the attitude of being grateful. In spite of difficulties, God's people should exhibit the character of gratefulness, knowing God is in control, having purpose for allowed adversities.
Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Nagamit natin nung nakaraan yung Romans 8:28 to 29 o 30 na God works for the good of those who love Him. At ang lahat ng mga binabanggit doon ay adversities. And the purpose of God for those adversities is to mold us into Christ-likeness. Kaya kung ito ay nauunawaan ng isang Kristiyano, walang dahilan na siya ay mukmok at magmamaktol sa panahon ng mga ganitong kaganap sa ating buhay. But rather, we know how to respond well and that we can have those promises of rewards at the time when we is our judge, yung ating Panginoong Jesucristo. Pag-usapan natin itong ungrateful or ingratitude, kawalan ng pagpapasalamat. Ungrateful is not appreciating or acknowledging the kindness, help, or blessing received from others, especially from God or people. Yun daw kawalan ng pagpapasalamat sa anumang kabutihan, sa tulong, sa pagpapala na natanggap natin maring sa Diyos o maring mula sa tao. Ingratitude is the attitude of not recognizing or appreciating the good done for you. Kayo ba'y mapagpasalamat o wala man lamang? Malala ko na minsan ay pinaghanap ako ng mga pastor ng aking mentor sa nakaraan. Itong mentor ay palabigay ko ito. At dinadala namin doon sa opisina ng International Mission Board doon sa Pasay, yung mga pastor. At ano po akong inimbitan doon sa aming lugar sa Cagayan. Pinalitan ang kanyang pamasahe para makarating dito papunta pabalik. Yung aking mentor ay walang ginawa yun kundi palabigay. Ang daming pinagay noon. Sa totoo lang po, yun ang isang bagay na kahit hindi kami magkatugma ng pinag-uusapan ng mentor kong yon, ay tuwang-tuwa ako sa kanya sapagkat siya po ay napakabait. But anyway, isa sa mga napansin niya doon sa inimbitahan ko ay sabi niya, Art, be careful with this man. He is a man of ingratitude. He is a man of ingratitude. Ibig sabihin, hindi marunong magpasalamat. Habang namimigay yung actor ay tuon ang kanyang mata doon sa kanyang cellphone, tinatanggap lang yung mga binibigay at napansin yun nung aking mentor, sabi niya, itong taong ito, walang pagpapasalamat sa mga ibinibigay sa kanya. Masakit din para sa akin yun ang isang bagay na tandaan natin na kapag tao ay tumatanggap, pagkatapos manla tayong, wala lamang tayong pagpapasalamat ay hindi maganda. Marahil kahit sa Diyos natin ito. Marahil nakapag-praise na ng thanksgiving at sinabi nyo kung ano ang damdamin ng Diyos kapag ka siya ay hindi pinapasalamatan. So, pangalawa, ingratitude is the attitude of not recognizing or appreciating the good done for you. Wala ka man lang pagkilala. Alam nyo mga kapatid, mapapansin nyo, kapag kayo ay nagsishare ng aking video, ang nilalagay ko ay heart. Ang ibig ko sabihin doon, thank you for sharing my video. Kaya ngayong gabi I take that opportunity to thank you all the sharers of my video. Kahit alam ko naman na hindi lang dahil sa akin yung sinishare, kundi sinishare yan dahil nakikita nyo yung mga bagay na pakinabang ng makinig dito. And so nais kong pasalamatan kayo na mga nagsishare ng aking video. Ang tanging pailalagay ko lang doon sa emoji ay heart. That means I am very thankful. I appreciate so much yung mga nagawa ninyo. Doon sa mga hindi nagsishare, siguro akong nakikita halaga, parang gano'n, or baka may pride. Hindi ko alam kung nakikita nyo na ito ay mahalaga, ito ay kailangan ng mga tao, mga kapatid. Nasa sa naman po yan, ayoko kayong piliin, o kaya tatakot kayo na masaktan, pero marami ay matapang din na isinito dahil namin, ano, kasama ko sa True Bread, talagang alam nila na hindi ito katulad mga natututunan natin sa mga pinanggalingan na katuruan.
Alam ko po yan, alam ko po yan. Kaya nga nabubuksan tayo rito at doon sa mga nakakaunawa, talagang sinishare din nila, take risk of seeing those videos. Sana naman po ay matuto kayong Ayan. Ingratitude is often seen as a serious heart issue. Ulitin ko yon mga kapatid. Ingratitude is often seen as a serious heart issue. It reflects pride, forgetful of God's grace. Yan ang isa sa ibig sabihin ng kawalan ng pagpapasalamat. In contrast, gratitude is a mark of humility and faith of a person. Humility and faith of a person. There are common synonyms of gratitude o kaya ay ungrateful. At yun nga, yung ingratitude. Second is thanklessness o kaya ay unappreciative. Hindi niya ina-appreciate kahit anong gawin mo sa kanya. And lack of gratitude. Yan ang problema ng mga taong walang pagpasasalamat. They are inconsiderate. They disrespect the sign of respect, mga kapatid. Parang malig ang puso ng hindi marunong magpasalamat o kaya matigas na parang may kalyo. Ganyan ang puso ng taong hindi marunong magpasalamat. Everything na ibibigay mo o kaya ay pabor na matanggap niya ay taken for granted. Wala siyang pakialam. Para bagang pag may ginawa ka sa kanya o ibinigay ka sa kanya o kabutihan sa taong yon, ay para bagang iniisip niya, gusto ko naman yon. Kahit pa deserve mo ang isang kabutihan ng tao, magpasalamat ka. Huwag kang magpakita ng kawalan ng pasasalamat. Sana makuha natin yun, mga kapatid. Sa Diyos talagang ibibilang na yan ay pagiging rebelde. So, nawa ay mawala po sa atin ang bagay na hindi maganda, kabaligtaran ng pagiging mapagpasalamat. Ngayon po ay magbibigay ko sa inyo ng mga ilang halimbawa sa Biblia and the consequences of being ingratitude. Number one, yung mga Israelita sa ilang. Sila ay inilabas ng Diyos at grabe yung kanilang mga nakitang himala ng Diyos. Pero pinaka-epekto sa kanilang buhay ang bagay nito. Sa halip, lagi silang nag-complain, mamarmor, nag-grumble laban sa Diyos. Hindi sila nagtitiis sa kanilang mga pinagdadaanan o kaya hindi sila nananalangin. Sa halip ay sinisisi nila minsan ng Diyos kung bakit pa sila inilabas sa Ehipto. Kalimitan ay nais nilang bumalik doon. Ang picture noon ng mga Kristiyano na bumabalik sa sanlibutan. Ganoon ang kawalan ng pagpapasalamat. At alam niyo mga kapatid, lahat ng henerasyon ngayon na lumabas na 20 and above, ang edad ng lumabas sila sa Egypt, 2 lang ang nakapasok sa Promised Land, sa pangako ng Diyos. Si Joshua lang sa Caleb. Lahat ay pinagpapatay ng Diyos. So ano ibig sabihin? Ang faithfulness can lead to missing God's promises. Tandaan niyo, when a person is gratitude, siya po ay murmurer, grumbler. Pangalawa ay si King Saul. God made Saul king. He became disobedient and self-centered, failing to honor God fully. Failing to honor God fully. Instead of gratitude, to credit and justify his sin. Ano ang pala ni Saul sa bagay na God rejected him as king because of ingratitude. Hindi niya ina-appreciate ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang grateful often leads to pride and downfall. Tandaan po natin ang aral na yan. And then another one is Nabal. Si Nabal. Ito yung asawa ng nag-asawa ni David na si Abigail. Si Nabal ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapasalamat. Exhibited ingratitude by refusing to give David and his men food
for the voluntary service they rendered by giving security for his men and herd in the open field. Now, ganito mga kapatid, ang kwento yan nandun sa 1 Samuel 25. Basahin niyo po. Kaya naman nagpapunta si Haring David ng kanyang mga tauhan ay dahil kapistahan noon para sa mga Hudyo. Ibig sabihin, they must have to celebrate. At iniisip ni David na ang kanya namang gagawin ay hindi kawalan sapagkat siya at ang kanyang mga tauhan ay naging bantay ng mga ari-arian at mga tauhan ni Nabal. Alam ng mga tauhan niya yon. Pero pagdating kay Nabal, talagang madangot. Ayaw magbigay. So, sa halip ay kinuyapan niya si David. Sino ba si David? So, anong ginawa ni David? Pinaganda niya ang kanyang mga tao. This is a warrior. Man, he is a warrior. Lalo na pag mga ganito, hindi lang niya ginagawa ito kay Saul because there was a law na touch not the anointed one sa old. So, hindi niya pinapatay si Saul pero ilang beses siya binigyan ng pagkakataon pero hindi niya ginawa as in obedience to the law of God. Pero dito, hindi naman ito talaga itinalaga ng Diyos. Yumaman lang ito. So pinaghanda yung kanyang mga tauhan, talagang nais nilang ubusin lahat ng mga lalaki, tauhan, ari-arian. Kaya lang, itong si Abigail, alam natin ang kwento, naging matalino nung mabalitaan niya na paparating. Itong mandirigma na ito ay talubong niya at ibinigay niya yung kahilingan ng haring ito. Yun ang kaganapan. Pero alam nyo, nagkaroon ng atake sa puso si Nabal, pero kalaunan ay pinatay siya ng Diyos. Mga kapatid, basahin nyo ang kwento at ang sabi doon ay talagang pinatay siya ng Diyos. That is God. He kills people na malalaki sa amin ng Ecclesiastes. Why over wicked and why die before your time? Bakit ka sobrang magpakasama at mamatay na wala kapahunan? Yan sabi ng Ecclesiastes. So ang gratefulness gives only to those who they think can pay them back. Ang mga ungrateful people, iniisip lagi na, magbibigay ako para may balik. Mga kapatid, that is a sign of selfishness and ingratitude and itong ating susunod na pag-uusapan sa meeting. Itong tungkol sa charity. Hindi siya mapagbigay. Yan ang aral na makukuha natin sa taong yon. At ang pangatlo natin ay yung rich fool sa New Testament naman ito. Meron diyang ibinigay na talinghaga ang Panginoon dahil doon sa tao na mapagsamantala o nais niyang kunin ang kanyang ari-arian sa pamamagitan ng paggamit sa Panginoon. Ang rich fool na ito ay iisip niya na magpayaman pa. Umayang kanyang lupain. Sa panahon na yon, giniban niya yung kanyang mga storehouses, ang sabi niya. And then wala siyang iniisip talaga na makapagbigay o kaya ay makapagpasalamat man lang sa Diyos. At sabi niya, wala na akong gagawin kundi magdiwang at magpakasaya. And so during the night, sabi ng Panginoon sa kanya, tinawag siyang hangal. Hangal, sino ang makikinabang sa iyong mga pinagpaguran sapagkat ngayong gabi, babawiin na sa iyo ang iyong buhay. Tingnan niyo ang taong walang pagpapasalamat, maaari siyang tayin ng Diyos. Mga kapatid, it can be that you are a church member, it can be that you are a Christian, pero wala kang pagpapasalamat. Alam niyo, isa sa mga sinasabi ko lagi dito sa amin, it's time to give thank the Lord sa family mo, sa gusto mo lang mag-celebrate sa church tulad ng gagawin sa April 5. Mga kapatid, it's just a gratefulness to God. Hindi ko alam kung pero ang na naman nun, mag-isip ka. Sa amin, sabi ko nga noon, kung maalala ng mga kapatiran, dapat sa loob ng isang taon, 4 na beses tayo nagpapasalamat. God blesses those who are grateful. Sa Old Testament, pinagpapalayan ng Panginoon. Mga kapatid, if you are materially blessed, abay, ang ganda naman. So, sabi ko
Tama pala itong gagawin ng mga kapatid natin gagawin natin sa April 5. Wala silang gagawin kundi magpasalamat lang. Kayo yung mga manunugtog. Woo! Wala tayong gagawin doon kundi magpakasaya. Pasalamatan natin ang Diyos. Hindi naman masama yung style ng Old Covenant kung pagpapasalamat sa Diyos. Basta wag lang pakitang tao lang, talagang galing ating puso ang salamat. Ang Diyos talaga natutuwa sa atin. So, tandaan ninyo mga kapatid, matutuwa ang Panginoon sa inyo. Kaya kung kayo pinagpapaalan ng Diyos, kahit walang kadahi-dahilan, gusto nyo magpasalamat sa ibang kaparaanan ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung meron kayo naisip, how you can thank the Lord, it can be that kayo'y parang gagawa ng project, kayo'y gagawa ng ganito, kayo'y tutulong sa ganito. Pag birthday mo, wala kang pera, lumabas ka, pasalamatan mo ang Diyos, mangaral ka ng mangaral. Yan ang gawin mo. Anything. Basta alam ng Diyos ang puso natin sa ating mga pagpapasalamat. Ang Diyos ay natutuwa. Pero pag-uusapan natin about ingratitude. Isa dyan, si Judas Iscariote, na saan ay nagawa niyang linlangin o gusto niyang linlangin ang Panginoon. He betrayed the Lord for money despite of being close to Jesus Christ and his given value, yung mga karanasan niya, pero wala. And it is all because of ingratitude. And it ended up despair and destruction. Grabe pala ang resulta ng ingratitude, ano? Despair, destruction, death. Sino gusto niyan? Alko, wala. Pero yun nga ang tanong, tayo may mapagpasalamat. Maliit na bagay ba yan sa Diyos? No, it's not. Biruin nyo, sa mga utos ng Panginoon, pangatlo ito. And the character is gratefulness. Dapat matuto kang magpasalamat. How we wish na mayroong susunod ka agad. Meron pa sa Sunday, yung kapatid, nakapag-isip lang, magpasalamat lang. Alam ko, hindi madali yung kanyang gagawin. Kaya niya maghanap ng lugar, hindi ko alam kung doon na sila mamalagi. Gagastos yun. Magtatawag pa. Magpapakain lang. How I wish mga kapatid, lahat ng mga nasa New Covenant ay maisagawa natin yung pagpapasalamat sa pamilya nyo. Magpasalamat kayo sa Diyos. Sa bahay nyo, magpasalamat kayo sa Diyos. Napakagandang pag-uugali ng ipinapakita nito. Sabi ng isang lalaki, si Steve Maraboli, the more I understand the mind of the human experience, the more I begin to suspect there is no such as unhappiness. There is only ungratefulness. Hindi sa walang kasiyahan. Ang wala ay kawalan ng pagpapasalamat. Mga kapatid, ang dami nito sa Biblia, yung mga negatibo. Pero sabi ko nga, hindi ko pwedeng habaan ng habaan itong ating pag-uusap dito. So, tama na yan. Nakailang ingratitude tayo, may 4. Punta tayo dito sa positive character. Gratefulness. Pagiging mapagpasalamat. Sabi rito, being warmly, parang kape. Kaya may kape doon sa ating PowerPoint. Being warmly or deeply appreciative to people for kindness or benefit received. Mga kapatid, sabihan niyo ako, Pastor, di ka man lang nagpapasalamat. Sabihan niyo ako, kung meron akong nagawa, nakawalan ng pagpapasalamat, I would appreciate from you. Oo nga, no? Pero siguro napapansin niyo mga kapatid, hindi ko alam, hindi ko may pagmamalaki, baka naman nakakaliat ako. Pero I always say thank you. Thank you. Sa maliit na bagay, katulad ng sabi ko sa inyo, pag ako naglagay ng heart diyan, ang ibig sabihin niyan, thank you so much. I appreciate your act of kindness. So, gratefulness is being warmly or deeply appreciative to people for kindness or benefit received. Showing gratitude to God for whatever pleasant or other situation, believing that
Everything is purpose for her good. So yan po yung sinasabi susunod mga kapatid na maging mapapagpasalamat tayo kung kilala natin ang Diyos, kahit anong gawin sa inyo ng mundo, i-convert yan ng Diyos na pagpapala kung gusto niya. Kung hindi ngayon, ay di siya walang hanggan, pero imposible na malimutin ang Diyos sa ganyan. Malala ko yung sabi ng isang talata. Hindi ko alam kung sa Hebrews 10 o 1 Corinthians 15. God is not unjust that He should forget the good thing you did for His people. Hindi malimutin ng Diyos. Hindi siya nakakalingat sa mga kabutihang ginagawa natin sa kanyang mga lingkod. Sa ng Panginoon, sino mang magbigay ng isang basong malamig na tubig sa aking mga lingkod na ito, hindi mawawala ang kanyang gantimpala hanggan. So everything na gagawin natin bilang pasasalamat, hindi po na-overlook ng Diyos. Palagay ko kailangan mabigyan ng din ito sa mga pinili ng Diyos. Kung pinili ka ng Diyos, madamot ka, hindi ka marunong mapagpasalamat o ay wala kang ginagawa sa mga kabutihan ng Diyos na kinikilala mo, may problema kang malaki. And balikan mo itong mga resulta ng kawalan ng pagpapasalamat sa mga naibigay na halimbawa rito. Masakit na katotohanan ang resulta ng kawalan ng pananampalataya. But we are talking here about being grateful. Sabi ko rito, other basic meanings of gratefulness. Other basic meanings of gratefulness. Number one, it is recognizing and appreciating the goodness you have received. It is a heart that remembers and values every blessing. Every blessing. Yung mga kapatid, pag naunawaan niyo ito, tatanungin ko kayo, kung kayo ay nakakaunawa ng New Covenant, ang talagang mababago sa iyo ay yung pagiging mapagpasalamat mo. Every day sa buhay ko, I always think about giving thanks to God. Lahat ng mga nasa New Covenant, anuman ang kaganapan sa kanilang buhay because they understood na lahat ng pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin ng mga mananampalataya ay pinapahintulutan lang ng Diyos para sa ikabubuti natin. Walang hindi kayang i-convert ng Diyos sa kabutihan. Sabi ko nga, yung pinakahinos na krimen sa mundong ito, patayin ang anak ng Diyos, ginawa niyang pagpapala sa lahat ng tao. Ganun ang Diyos natin. Kaya wala kang dapat hindi pagpasalamat sa Diyos. Basahin ko itong isa pa. Sabi niya, it is acknowledging God and others of the source of every good thing. Next, it is expressing thanks, not just feeling it. Huwag lang yung, ay, ramdam mo, pasalamat. No, matuto kang salita ng pasasalamat. It is humility in action, giving credit where it is due. Next, it is not taking anything for granted. Pag merong kabutihan, malaki o maliit, mga kapatid, magpasalamat ka. Huwag mo isipin, tumanggap ka. Ay, I deserve it. Naku, kahit ako galit sa mga ganong tao, yung iniisip niya, deserve niya lahat ng kabutihan ng iba, hindi marunong magpasalamat yun. Minsan masama pa loob nun pagka hindi mo nabigyan. O hindi mo nagawa ng mabuti. Why? Because he is ungrateful. Walang pasasalamat ng tao. It is supposed to be a lifestyle of thanksgiving, not just a moment of response. At ito ang conclusion ko, mga kapatid. Greatness is the attitude of the heart that appreciates, remembers, and gives thanks. Now, punta tayo dito sa mga halimbawa ng grateful people. Si Noe, pagtapos ng malaking baha. Mga kapatid, tingnan nyo ito It's not easy preparing for that deluge. Bakit? May isang taon na ginawa ni Noe yung daong. Pagod yan. Pero ginawa niya ito because he is an obedient person.
Noah did everything God had told him, sabi ng Biblia. Pero nang bumaba siya mula sa daong, ang kanyang ginawa, mula doon sa kakaunti lang na hayop, kumuha siya doon nang inihandog niya sa Diyos. Aba, hindi niya iniisip, naku, pag inihandog ko din sa Diyos, mauubos na yung aking nailigtas mula sa baha. No, no, no. Kumuha siya doon, inihandog sa Diyos, at nung maamoy ito ng Diyos, naku, ito ang resulta. Never again will I destroy the earth with flood. Hindi ko nagugunawin muli ang mundo ito sa pamamagitan ng baha. Why? Because he smelled the aroma of that wonderful gift from a grateful heart mula sa isang pusong mapagpasalamat. Kaya napasambit ng Panginoon, hindi ko na gugunawin ang mundo ito sa pamamagitan ng baha. Nakakalungkot din yung sinabi sa aklat ng 2 Pedro, apoy naman dahil sa puot ng Diyos, and it has to be given justice. Kaya apoy naman ang gagamitin ng Diyos, pero hindi niya nagugunawin sa pamamagitan ng baha. May mga baha pa rin, pero maliliit na yan. Hindi na, ibig sabihin, hindi na inuubos ni Lord. Pangalawa is Hannah. After praying for a child, Hannah miraculously conceived and gave birth to Samuel. She later decided the boy who grew in the temple to serve. This was an expression of Hannah's gratitude. She was blessed with 5 more children. Ang kwento ay nandiyan sa 1 Samuel. Kapatid, ito she prayed for a child. Talagang umiyak siya sa Panginoon. Alam niya, baog siya eh. So, pinagkalooban siya ng Diyos. Pero nung siya pinagkalooban, dinala niya sa templo para maging lingkod. Si Samuel yan. Yung naging anak niya, Samuel, si Propeta Samuel. Kayo, kung meron kayong kaisa-isa lang, malalako rito yung babaeng balo sa aklat ng Lucas na ibinigay yung kanyang 2 kusing. The same God na nagbigay kay Hannah ng 5 anak, the same God. So sa tingin niyo, anong gagawin niya doon sa babaeng balo na yon na nagkaloob, binigay yung natatanging na sa kanya? Alam na natin kung paano niya bliniwes si Hannah rito. Kaya I believe na pinagpala rin niya ang taong yon. Ang susunod natin ay si King David. When he sat down on the throne, expressed his gratitude to the kindness of God doon sa kanyang kaibigang si Jonathan. Dito ang kanyang pasasalamat kay Jonathan. Maalala niyo yun? Si Jonathan ang nag-protect sa kanya sa panahon na hinahabol siya ng kanyang amang si Saul. And so when David became king, nung maupo na siya, actually he was already king in the wilderness dahil sa kay Saul. Pero dahil sa pasasalamat niya kay Jonathan na nagpo-protection sa kanya, ay talagang binigyan niya ng pagkakataon yung kanyang anak na si Mephibosheth sa 2 Samuel. Pero ang resulta, anong resulta? Ang resulta ay yung nagkipagtipan ang Diyos kay David na ang kanyang magiging anak. Ang bahagi lang ito, mga kapatid, maupo sa trono, and that was the Lord Jesus Christ, galing sa kanyang salinlahi, ang Panginoong Kristo na maging hari sa walang hanggan. And then si Mary praised God in gratitude for being instrument to bear the Messiah. Ganun ba tayo, mga kapatid? Nagpapasalamat na kinakasangkapan tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Dapat ganun tayo. Let's thank God na tayo ay nagiging kasangkapan only by His grace that we can serve Him. And then, isa pa ay the apostles responded in gratitude when they are persecuted for their faith because they had been counted worthy of suffering disgrace for His name. Pero hinagupit na sila, ibibinilanggo sila, nung sila lumabas, nagpasalamat sila. They thank God. Yan ay nasa Acts 5:41. Isa pa, mga kapatid, ay si Paul. Behind bars, he was encouraging the Philippian church, knowing the importance of this character that every believer should possess and exhibit gratefulness. Sa Philippians 4:4, basahin ko po sa kanyo. Philippians 4:4, sabi ni Paul,
Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God will transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Yan, grabe. Yun yung mga kapatid, alam ni Pablo ang halaga ng pagpapasalamat. So kahit siya na nandoon sa kulungan, siya pa yung nag-encourage sa mga mananampalataya na malaya, wala sa kulungan, nasa labas, rejoice in the Lord always. Rejoicing, mga kapatid, is not necessarily mean parang showy tayo. Yung pagiging grateful natin, tandaan ninyo, nasa Old Covenant ay bansa yun And they must have to gather together to thank the Lord, to remember His goodness, sa kaya sama-sama sila. Pero sa atin ngayon, mas concern ni Lord ang ating mga sikretong buhay. Kung hindi natin nagagawa sa ating mga sikretong buhay, mahirap yan gawin sa public o kaya sa lugar na maraming nakakakita sa atin. Halimbawa, yung mga pagpupuri natin. Pagka nasa church, ang lalakas ng papuri sa Diyos, sumisiyaw-sigaw, pero pagdating sa kanyang mag-isa, hindi niya nagagawa. That becomes hypocrisy. Lahat ng mga unang batas ni Kristo na ibinigay niya ay dapat gawin ng sikreto, personal na buhay bago mo gawin sa labas. Yun ang prinsipyo ng New Covenant. It must have to be done in secret. Tingnan niyo yung mga sinabi niya halimbawa. And when you give, do not let your left hand know what your right hand is doing. And when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they love to make their face sad, so that it will be obvious to man they are fasting. But when you fast, wash your face and put oil in your head, so that it will not be obvious to man that you are fasting. Sikreto ang New Covenant, mga kapatid. So when we are grateful to God, hanggat maaari sikreto ang ating pasasalamat. Kung hindi natin makontain, ay di sumigaw ka, magpuri ka, magpamerienda ka, magpakain ka, kailangan naman patago pa yung itago niyo yung pagkain niyo. No. Magdiwang tayo. Ganon. So, mahalaga yun. Marami ito, mga kapatid, sa New Testament o kaya sa Old Testament, sa Biblia, ang dami nito. Ang dami nito sa Biblia. Mga tao na talagang mapagpasalamat and how God blessed them. Actually, lahat ng mga commemorational law na ipinapagawa ng Diyos sa Israel is for them to remember the goodness of God. Karamihan doon. Bakit tayo pinagkukumunyon ni Lord? Nang sabihin niya, on the night He was betrayed, He took bread, He took wine. Do this in remembrance of me. Bakit natin ginagawa yon? Is to be grateful enough sa ginawa ng Panginoon para sa atin na pagliligtas. Pagkakaloob niya ng kanyang sariling buhay para tayo magkaroon ng buhay. Every time na nagkukumunyon tayo, huwag kayong malungkot. Magdiwang kayo, pasalamatan niyo ang Panginoon ng buong puso sa kanyang kabutihan. Pero doon lang yon sa mga totoong na born again, because that is a sign of a covenant. Do this in remembrance of me. Sabi niya, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Do this in remembrance of me. So sana magdulot ito ng matinding pasasalamat sa ating mga puso. Matutunan natin ang nais ng Panginoon sa pagiging mapagpasalamat. Sabi ni Richelle Goodrich, gratitude paints little smiley faces on everything it touches. Yan. Kaya pagka kayo ay nagpapasalamat, minsan ay lagyan nyo daw ng smiley, ng heart, ng ice cream. Wow. Praise the Lord. May katabi ba kayo? Tingnan nyo kung yan ay taong mapagpasalamat. So meron tayong evaluation dito, personal test of gratefulness. Tingnan natin. Ito ay nasa affirmative, mga kapatid, form of sentence. Yung mga evaluation natin dito. I am a person of joy. Inner joy, ha? I am a person of joy. Paano yun?
Tayo ba maging mapagpasalamat? Yung inenjoy, mga kapatid, because circumstances outward, hindi natin kontrolado. Pero kontrolado natin kung tayo talaga ay magalakin sa ating puso. Jesus was a man of sorrow, but his joy is the Father being obedient to Him. Pag ikaw ay masunurin, masayahin ka. Maging masayahin ka sa Panginoon. Pangalawa, sabi ko, I personally say thank you to people who remember or who render small services for me or for my loved one's sake. Yan. Lagi tayo nagpapasalamat sa mga tao na kinakasangkapan ng Diyos sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. I show appreciation to God through my giving in the church and supporting His servants. Napakita ko ng pagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ng aking pagkakaloob sa gawain at sa pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. I smile to people in the government who serves me and likewise to the people I serve. Pag tayo mga kapatid ay pupunta sa mga government establishments, huwag naman tayong harsh sa mga tao. Unless, mga kapatid, because sila ay mga pinapasahod din ng taong bayan. Kung sila yung masyadong pero pwede naman natin sabihin, hindi dapat ganyan ang attitude nyo ng mga nasa gobyerno. Pero as much as possible, ay maging naman tayo, mapagpasalamat sa kanila. Yan. So ang key verse natin dito, nabanggit ko ito kanina, 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ. This is God's will. Yung kalooban ng ito na tayo maging papagpasalamat sa lahat ng circumstances. Ano yung lahat ng circumstances? Adverse, blessings, grace, victories. Ang daming dapat ipagpasalamat. Meron ako picture dito na nakuha kanina na idinagdag ko. Sabi ko, Paul and Silas were in jail. They still worship God. Malala ko yan nung dinadramatize ko ito, sabi ni Pablo kay Silas, Silas, kumusta ka dyan? Hapdi ng mga sugat ko eh. Eto, mukhang may black eye ako. So anong gagawin? Let's sing. Pagpuri tayo. So they started to sing. I have a joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. I have a... Come on, Silas! Sing out loud! And then habang sila'y kumakanta, niyanig ng Panginoon ng lindol, yung kulungan. Nagbukas yung mga pintuan. Hello, basta kayo dyan! Sabi ni Lord. Kaya lang, yun pala, meron pang assignment. Maliligtas yung jail guard. Malala niyo yan sa chapter 16 ng Acts? That's a wonderful thing na maipakita natin ang pagiging mapagpasalamat natin sa Diyos. Isang bagay na mga kapatid, when you read the book of Revelation, maraming glimpses sa heaven. Ano ibig sabihin? Maraming ibigay sa iba't ibang lugar tungkol sa langit. Maliban sa aklat ng Job, lahat halos ng ipinasulat ng Diyos na nakitang ginagawa sa langit ay masayahin. So, basahin ko itong Revelation 5:11 to 14 sa atin. Revelation 5:11 to 14. Sabi niya, this is John, the beloved. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They circled the throne and the living creatures and the elders. Sabi ng mga scholar, ang bilang ng mga anghel na yan, nasa 100 trillion. 100 trillion. Kaya nga yung 1/3 ng anghel ay nasa 50 trillion. Ang tao sa mundo nasa 8 billion. Ang katumbas ng bawat tao sa mga nagrebeldeng anghel, sabi ko ay nasa 6,000. Mahigit. 6,000 na demonyo ang naka-assign sa isang tao. Kaya ang mundo, huwag kayong aasa na gaganda. Dahil may inihanda si Lord na mas maganda.
At ito yon yung sinasabi niya na vision of activity in heaven. And then sa 12, sabi niya, in a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and the sea, and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The four living creatures said, "Amen!" And the elders fell down and worshiped. Mga kapatid, ito yung ating destinasyon. This is our destination. One day we will worship with these angels. Alala niyo, sabi ko, yung purpose ni God sa atin, ililinya tayo sa mga anghel. Ine-explain ko yan doon sa angelology, sa anthropology, kung ano ang purpose, Lord. Lagi niyo narinig, one day, ang kadakilaan natin ay malamang hihigit sa mga anghel kung magtatagumpay tayo sa kasalanan. Ang mga anghel, hindi nila naranasan yon. Hindi nila mapagtatagumpayan ang kasalanan sapagkat once na nagkasala sila, sila'y ibubulid sa kalaliman, Tartaros, sabi na niya. Pero ito yung destination natin one day. It is a place of worship. It is a place of adoration. It is a place of exaltation. It is a place of adoration. It is a place of praise. It is a place of honoring and glorifying the Father and the Son. Woo! Amen! Kaya kung hindi tayo marunong magpasalamat, naku po. I wanna read some verses, mga kapatid, regarding sinasabi ng Biblia in different places. Ilan lang ito? Ang dami nito sa Biblia. Sabi ng James 1-3, chapter 1, verse 2-3, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Count it all joy when you face all kinds of trials. Joy in trial is not natural. It is intentional. We rejoice because trials produces spiritual maturity and it shows our faith in God. Romans 5:3-4. Romans 5:3-4. "Not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character hope. Adversity is a process God uses to build endurance, character, and hope." 1 Peter 4:14. "If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. You are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you." Palatandaan na nandun ang banal na Espiritu sa atin is when we are being insulted because of the name of Christ. Persecution and insults are one of the signs that the Holy Spirit indwells in us. Mga kapatid, kayo ba'y mapagpasalamat? Kung hindi pa, it's time to practice, sapagkat walang plinano ang ating Ama na masama para sa atin. Lahat kaya niyang gawing kabutihan para sa atin kung nanaisin niya, at yun ang plano niya. "I know the plans that I have for you, a plan to make you like Jesus Christ." Ang ginamit ko hindi Jeremiah 29:11, ang ginamit ko sa inyo ay Romans 8:29-30. Nandun ang purpose ni Lord sa atin. Magandang gabi po! Woo! Hallelujah! Magpasalamat tayo sa ating dakilang Ama. Praise the Lord! Amen. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah! Ko na kay Kuya Joseph.